Malamig simoy ng hangin at presko ang nilalanghap na hangin ni Barbie ngayon. Nakakauwi lang sa probinsya nila. Ang probinsya na kung saan lumaki si Barbie at ngayon bumalik siya ulit. Ano mas maganda sa buhay sa syudad o dito? Pangungulit ang tiyahin nito na si Berta na nginitian ni Barbie. Siyempre dito, Chang. Masayang sagot ni Barbie na ikinasaya ng tiyahin nito. Bakit kasi hindi na lang umuwi ang nanay mo rito? Tumatanda naman si ate. Biglang sabi ni Berta na ikinalungkot na mukha ni Barbie dahil nahihirapan itong kumbinsi na nanay niya na umuwi sa probinsya at naiwan niya sa Manila. Mag-isa na lang ako dito. Mabuti nga dinalaw mo pa ako. Yun lang ang kasiyahan ko, Barbie. Ang pasyalan mo ako dito. Emosyonal na pahayag ni Berta, lalo na mag-isa na lang itong namumuhay sa probinsya nila at nag-iisang kapatid lang nito ang nanay ni Barbie. Chang, kung gusto mo dito na lang ako titira. Prangkan sa ni Barbie na ikinangiti ng tiyahin nito at saka na sila kumain ng kanilang almusal. Malawak ang palayan na tanging makikita ay kulay berde tapos malayong distansya ng bawat bahay. Yung pamangkin ni Alimberta, si Barbie ba yun? Ang ganda no? Parang nakakita ng anghel na bumaba dito mula sa lupa. Pagkuwento ng isang tauhan na narinig ni Manuel na kanyang nilapitan ng mga ito. Kung magkukwentuhan kayo dyan, hindi nyo talaga matatapos ang gawain nyo. Salita bigla ni Manuel kaya mga tauhan ito nagsikilos na ngayon. Sorry boss. Paghingi ng mga ito ng patawad at saka isa-isang kinargan sako na may palay para ilagay sa tambakan ng palay. Istrikto na amo si Manuel pagdating sa mga tauhan nito. Malawak ang lupain ni Manuel na ito nagmamay-ari at lahat ng mga nakatira sa lugar nila ay trabahador niya. Nagpapaypay si Manuel gamit ang sombrero nito na gawa sa banig nang natigilan nito dahil sa may babaeng papalapit sa kanila ngayon. Isang makinis at maputing babae na mahaba at wavy ang buhok habang nakasuot ng floral sleeveless dress na hanggang ibabaw ng tuhod nito. Lahat napatingin sa kagandahan ni Barbie ngayon, lalo nang umaalog na malusog na melon nito nakita sa suot nitong dress. Hi, ikaw ba si Boss Manuel? Biglang tanong ni Barbie na ang lapad ng ngiti ngayon. Hindi na malaya ni Manuel na nakatulala na pala siya kay Barbie kaya napaiwas ng tingin nito. Anong kailangan mo sa akin? Iritang tanong ni Manuel habang magkasalubong ang dalawang kilay nito. Ngumiti si Barbie sabay hawak sa buhok nito na sinusuklay niya gamit ang daliri nito. Kauwi ko lang. Baka nangangailangan ka ng tauhan? Pwede ako, lalo na wala pa kasi akong trabaho habang nandito ako sa tiyahin ko. Kahit ano basta may kikitain lang ako. Paglahad ni Barbie nang naisabihin kay Manuel na tinignan lang siya. Hindi ka pwede sa bukid. Sa itsura mo yan, anong kaya mong gawin? Walang tiwanan sa Adi Manuel. Nasaktan si Barbie sa pamiloso po ni Manuel sa kanya. Kahit ganoon, matamis ang umiti pa rin si Barbie. Nangangailangan lang talaga ako ng trabaho. Ayoko naman na nasa bahay lang ako at saka narinig ko na ikaw lang nagbibigay ng trabaho sa mga taga dito. Pagbahagi ni Barbie sa mga nalaman nito na tinitignan lang siya ni Manuel. Naghahanap ka ng trabaho? Iho, tamang-tama. Hindi ba naghahanap ka ng katulong? Pwede mo siyang bigyan ng trabaho. Pagsingit ng isang babaeng matanda na nakangiting tinignan ni Barbie ngayon dahil mukhang papabor sa kanyang kapalaran. Nagkatinginan sila Manuel at Barbie hanggang ang lalaki nang unang umiwas ang tingin, lalo na hindi nito kayang titigan ng mga mata ni Barbie. Pamangkin ka pala ni Berta. Kung gano'n, nanay mo si Barbara. Kumusta ng nanay mo? Matagal nang hindi umuwi yun dito at saka ang laki mo na pala. Dati naglalaro ka lang dyan sa palayan. Ilang taon ka na ba, iha? Pagtanong ni Manang Maria sa edad ni Barbie na nakangiti ngayon. Nasa bahay na ni Manuel si Barbie ngayon at saka nasa kusina sila ni Manang at Barbie na nag-uusap. 25 po. Baganang nasagot ni Barbie nang initian ni Manang Maria na hindi pa rin makapaniwala na dalaga ng dating bata na nakikita nitong nakikipaglaro sa malawak na palayan. Abay, may nobyo ka na ba? Ang ganyang edad dapat mag-asawa ka na. Huwag mo gayahin ang amo mo na 45 na ngayon, wala pa ring asawa. Pagbanggit ni Manang Maria sa mahinang boses ito na ikinatigil ni Barbie at napaisip kung tama ba ang narinig nito na hanggang ngayon wala pa ring natitipuan si Manuel.
Manang, pauwiin mo na yan. At saka kaya ko naman mag-isa lang ako dito sa bahay. Kaya kong lahat ng gawain. Matapang na paalam ni Manuel habang na kay Manang Maria ang tingin ngayon na umalma. Iho naman, manganganak ng anak ko at kailangan ko muna siyang samahan. At saka babalik din ako agad. Naghahanap itong si Barbie ng trabaho. Tamang-tama may kapalit muna ako pansamantala. Paglilinaw ni Manang Maria hanggang sa mabilis na tinignan ni Manuel si Barbie na napalunok. Ipagtitimpla ko na po ba kayo ng kape? Nahihiyang tanong ni Barbie kay Manuel na nag-aayos na ngayon para sa pagpunta sa bukid. Ngayon ang unang araw ni Barbie sa trabaho niya bilang katulong ni Manuel na pumayag na. Hindi naman stay-in o titira sa bahay ni Manuel si Barbie dahil kada hapon umuuwi si Barbie sa bahay ng tiyahin nito. Sana, kanina mo hinanda kung kailan ako nagmamadali, saka mo naman naisipan. Inisasinghal ni Manuel na hindi maganda ang gising nito. Mas lalo pang uminit ang ulo ni Manuel dahil sa suot ni Barbie ngayon na puting sando at saka nakapajama ito. Umaga pa lang, lumilitaw na ang melo ni Barbie na nagpapakilabot kay Manuel at parang may kung ano ang napukaw mula sa sarili niya na may sensasyon itong nararamdaman. Magandang umaga, boss. Nagtimpla na ako ng kape para magandang gising mo ngayon. Nakangiting saan ni Barbie na maaga pa lang nasa bahay na ni Manuel at may isang tasang kape na inihanda para sa lalaki na nakapatong na ngayon sa ibabaw ng lamesa. Bumabawi lang si Barbie lalo na galit si Manuel kahapon sa kanya. Hindi ko naiinumin yan, nagmamadali ako. Wika pa ni Manuel at hindi nakaligtas sa lalaki ang mukha ni Barbie na nakita nitong nalungkot bigla. Sayang naman po pala. Dito po ba kayo kakain mamaya? Ano pong ulam ang gusto niyo lutuin ko? Tanong pa ni Barbie na ginagampanan lang nito ang trabaho niya bilang katulong. Wag na. Matigas sa sagot ni Manuel at saka ito umalis. Sa inis, napairap si Barbie dahil sa nahihirapan itong paumuwi ng amo niya. Naglilinis ng lamesa si Barbie na makarinig ito ng katok mula sa labas. Nang silipin niya, may isang lalaki na tingin ng tingin sa bahay ni Manuel habang may bitbit itong briefcase ngayon. Ano pong kailangan nila? Inosenteng tanong ni Barbie na tinawanan ng lalaki. Ganyan ang gusto ko sa'yo, maasahan. Nakangiting sabi ng lalaki na inirapan ni Barbie. Mabuti, nandito ka na, nakapasok sa bahay niya. Barbie, malapit na. Malapit mo nang matapos ang trabaho mo. Galingan mo pa ha. Paalala pa ng lalaki na tinaasan ng kilay ni Barbie. Sa tingin mo masaya ako sa ginagawa ko? Umalis ka na nga. Baka makita ka pa ng amo ko dito. Inis sa pagtaboy ni Barbie sa lalaking mas lalong humalakhak. Barbie, bilib ako sa'yo. Yung pinag-usapan natin, tandaan mo, hawak ko nanay mo. Nanindig ang balahibo ni Barbie sa sinabi ni Jack na may pagbabanta ang tingin nito. Jack. Naputo lang na isabihin ni Barbie na magsalita si Jack. Tumatakbo ang oras. Kung kailangang akitin at magpagamit ka kay Manuel, gawin mo para pirmahan niya lang itong mga papeles na ito. Ngumingising sa ni Jack habang tinuturong briefcase ito na naglalaman ng dokumento na kailangang pirmahan ni Manuel upang ibenta ang lupain na hinahangad ni Jack para sa subdivision na negosyo na gusto nito. Pagkalis si Jack, hindi na tinuloy ni Barbie ang trabaho nito dahil sa iniisip nito ang nanay niya kung paano na. Kapag mabigo siya sa planong ito, mas lalong mapapahamak ang nanay niya na ginamit ni Jack para mas lalong sumunod si Barbie na napasabunot sa ulo nito. Barbie. Napalingon si Barbie dahil sa may tumatawag sa kanya. Pauwi na sana ito nang napadaan sa maraming lalaki na nagiinuman ngayon at dumako ang tingin niya kay Manuel na tinunggang isang bote na hawak nito. Baka gusto mo uminom. Sigaw ng isa sa sinigundahan naman ng ilan. Kay Manuel lang nakafocus ang tingin ni Barbie na abala sa pag-inom ngayon. Hanggang sa lumapit si Barbie at tumabi ito sa pag-upo kay Manuel na tinignan siya. Tapos ang trabaho ko at saka uuwi na nga ako. Paliwanag ni Barbie kay Manuel dahil sa tingin ng lalaki na tinatanong siya kung anong ginagawa niya ngayon kasama ang mga ito. Barbie, isa lang! Sa kamay nila ng isang basong lalaki na inilingan ni Barbie dahil sa hindi naman ito umiinom. Pinipilit pa ng ilan si Barbie na inumin na kaso may isang nabad trip na inago ang baso na dapat kay Barbie at ito ang umubos.
Marami ang natawa maging si Barbie dahil sa ampulan na ng mukha ni Manuel ngayon. Sir, uwi na kaya kayo? Lasing na kayo oh. Pakiusap ni Barbie sa amo nito na tinapunan lang siya ng malamig na tingin. Barbie, may nobyo ka na? Biglang tanong ng isa na kinununtan ng noo ni Barbie. Sigurado mayroon, ang ganda ba naman niya? Hirit naman ang isa na tinawanan ni Barbie hanggang sa tumayo si Manuel at saka ito umalis. Tinawag pa si Manuel ng mga tauhan ito na hindi niya nililingon hanggang sa ngayon sinusundan na ni Barbie ang amo niya pauwi sa bahay nito. Alalayan na kita. Pagpresenta ni Barbie sabay kuha ng isang braso ni Manuel na agad namang kinuha ng lalaki. Nahihiyang tinignan na lang ni Barbie ang amo na paekis na ang pagakbang ngayon dahil may tama na ng alak. Huwag mo sabihin na sinusundan mo ko. Umuwi ka na. Inis sa pagtaboy ni Manuel kay Barbie na natuod sa kinatayuan niya ngayon. Bakit ba napakasuplado mo? Ganyan ka ba talaga? Hindi napigilan ni Barbie na itanong ito sa amo na nanlaki ang mga mata lalo na makikitang magkasalubong ng kilay ni Barbie sa inis ngayon. Kaya siguro walang nagkakagusto sa'yo dahil sa napakasungit mo. Minsan ngumiti ka naman, hindi yung parang pinagbagsakan ka ng mundo yung mukha mo. Nanginginig na pahayag ni Barbie na hindi nito alam kung saan humugot ang lakas para sabihin ng mga ito sa amo niya na napalunok ngayon. Naisip mo ba kapag ganyan ka sa akin nasasaktan din ako? Tao lang din naman ako. Hindi ko maintindihan kung bakit napakasungit mo sa akin. Sa nakikita ko sa iba mong mga tauhan, hindi ka naman ganyan. Paglabas ni Barbie ng hinanakit nito na tinitignan lang ni Manuel ngayon na alam na galit na ang babae. Huling beses na may trumato sa akin ng ganyan na kada galaw ko galit siya tatay ko. Tatay ko na kasing edad mo. Ang tatay ko na sinasabing hindi niya ako anak na anak daw ako ng nanay ko sa ibang lalaki. Naghimutok na sigaw ni Barbie. Habang si Manuel walang reaksyon ang mukha nito hanggang sa tinalikuran ni Barbie. Hindi pa nakalapit sa bahay nila si Barbie na maramdaman nitong may humila sa buhok niya at paglingon niya si Jack na nalilisik ang mga mata ngayon. Bitawan mo ako! Pagpupumiglas ni Barbie na pilit inaalis ang kamay ni Jack na mahigpit ang pagkakahawak sa buhok nito na masakit na sa anit niya. Ano yan? Tigilan mong ganun drama. Nag-inarte ka. Dalawa lang namang pagpipilian mong mawala ang nanay mo o mawawala ang nanay mo kapag hindi ka sumunod sa usapan nating dalawa. Galit na paalala ni Jack na makita kung paano sigawan ni Barbie si Manuel kanina na hindi nito nagustuhan. Bitawan mo ako, nasasaktan ako! Pagmamakaawa ni Barbie at mas lalo lang hinigpitan ni Jack ang pagkilas sa buhok nito na may panggigigil at para nang mababali ang leeg nito sa ginagawa ni Jack ngayon. Aray! Sigaw ni Jack na nabitawan si Barbie na umiiyak, napaupo sa damuhan. Nakarinig ng tunog ng suntok si Barbie at pag-angat niya ng tingin, si Manuel na sinuntok si Jack na kumaripas na ng takbo ngayon. Nakaawang tinignan ni Manuel si Barbie hanggang sa inabot nito ang kamay niya na tinignan ni Barbie at kusang tumayo si Barbie mula sa sariling mga paa. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Manuel na agad tinignan ni Barbie. Makikita ang labis sa pag-alala sa mukha ni Manuel para kay Barbie. Ginugulo ka ba nun? Tanong ulit ni Manuel na ikinakaba ni Barbie dahil hindi pwedeng malaman ni Manuel ang plano na pinagkasunduan nila ni Jack. Hindi, baliw lang yun. Umuwi ka na sa inyo at uuwi na rin ako. Paalam ni Barbie na tatalikod na sana nang natigilan dahil hinawakan ni Manuel ang braso nito na ikinakunot na noo ni Barbie. Ihatid na kita. Presenta ni Manuel na mas lalong tinawanan ni Barbie. Lasing ka na nga, nandyan lang ang bahay ko ah. Kita mo, ikaw tong umuwi na sa inyo at magpahinga. Kaya ako na sarili ko na umuwi. Paliwanag ni Barbie kay Manuel na hindi kumbinsido ngayon. Mas okay na ihatid na kita sa inyo para ligtas ka. Pangumbinse ni Manuel na tinignan ni Barbie. Dapat na mahiya si Barbie na harapin ang amo niya ngayon dahil sa pagsigaw niya dito kanina. Nang iniligtas siya ni Manuel mula kay Jack, nakikita ni Barbie na may pag-aalala ang amo nito sa kanya na hanggang sa loob ng bahay, kailangan pa siyang ihatid upang matiyak ang kaligtasan nito. Hindi kita maintindihan. Ang sungit mo tapos ito, nag-aalala ka sa akin. Umuwi ka na nga. Pagtaboy ni Barbie kay Manuel na hindi na siya kinulit pa hanggang sa iniwanan ito ni Barbie.
Pagpasok sa kwarto niya, napahilamos sa mukha niya si Barbie gamit ang dalawang palad nito. Naalala nito ang eksena nila ni Jack kanina at ang pagbabanta ni Jack sa kanya. Nag-aalala na ako kay nanay. Hindi ko siya makontak. Nalulungkot na pahayag ni Barbie dahil sa hindi sumasagot sa text at tawag nito ang nanay niya sa kanya. Baka may ginagawa lang. Kumustahin ka rin ang nanay mo dito. Pagpapalakas loob ng tiyahan nito kay Barbie na nginitian niya. Pagpasok sa bahay, wala ng amo ni Barbie na alam niyang maaga na naman yan pumunta sa palayan. Nagsimula na magluto si Barbie at balak nitong dalhan na makakain mamayang tanghalian ng amo nito. Kailangan na makuha niya ang loob ni Manuel para matapos na itong pagdurusa sa ginagawa niya at palayain na rin ni Jack ang nanay nito. Boss, hinahanap ka ni Barbie! Sigaw ng isang tauhan ni Manuel na nilingon ni Manuel ngayon habang tinitignan ang pananim na palay. Nagkatingin na ng dalawa hanggang sa napaupo sa papag na nasa ilalim ng malaking punong kahoy si Barbie para ilagay ang mga dinala nito na ang bigat para sa kanya. Boss, nagdala ko ng tanghalian mo. Alam ko na hindi ka pa kumakain. Lakas loob na sambit ni Barbie at saka isa-isang binuksan ng Tupperware na may lamang kanin at ulam. Nakatayo lang si Manuel habang isa-isang tinignan ng pagkain na nakahain sa papag hanggang sa tumayo si Barbie at saka lumapit sa amo nito na ito ang nagpunas ng tumutulong pawis ng amo na natigilan. May pawis ka, wag po kayo masyadong magpapawis. Ang sakit pa naman ng sikat ng araw ngayon. Upo na muna kayo para kumain. Pag-aya ni Barbie sa amo na naging bato na sa kinatatayuan ngayon. Kumakatingin kayo parang may lasa niya niluto ko. Wala po, upo na kayo. Nakangiting paliwanag ni Barbie hanggang sa napaupo na sa papag si Manuel at saka na't sinimulang kainin ng pagkain na inihanda ni Barbie sa kanya. Maraming tao na rin ang nakatingin sa dalawa dahil sa parang mag-asawa lang ang mga ito ngayon na magkaharap na nag-uusap. Kilala mo si Jack? Hindi ko nga kilala yon, bigla na lang sumulpot. Pagsisinungaling ni Barbie na ngayon ay pinag-uusapan nila si Jack. Ilang beses na akong pinipilit ng ungas na yun bilhin niya tong lupain ko. Alam ko na marami na yung umaalis dito para ibenta ang lupain nila. Sa tingin mo hanggang doon lang yun? Pagkamatayan hindi ko ibebenta tong lupain na minana ko pa sa ninuno ko. Matapang na pagsiwalat ni Manuel na ngayon hindi matignan ni Barbie na kung saan sa nakatingin. Dugo at pawis ang puhunan ng mga ninuno ko para lang mabili ang lupa na ito. Wala akong karapatang ibenta ito. Hindi naman ako bumili nito. At saka maraming tao nandito na umaasa sa lupay na ito. Paliwanag pa ni Manuel na nilingon na ni Barbie ngayon. Okay ka lang? Bakit bigla ka natahimik? Pag-ungkat ni Manuel na kinunutan ng noo ni Barbie ngayon. Wala, mainit pala dito. Tapos ka na ba? Uuwi na ako. Natatarantang sabi ni Barbie at saka na nito niligpitan Tupperware na walang laman. Masarap ka pala magluto. Biglang sabi ni Manuel na nasasarapan sa chicken curry na niluto ni Barbie na napatulala sa mukha ni Manuel na nakangiti ngayon. Ikaw talaga. Uuwi na ako. Paalam ni Barbie nang tapos na itong iligpit ang mga pinaglagyan niya ng pagkain at saka na itong umalis. Habang naglalakad, napaisip si Barbie sa mga nasabi ni Manuel kanina. Napatingala ito sa bughaw na kadangitan at napapatanong ito kung tama pa bang ginagawa niyang ito. Alam niya na ito lang ang kaya niyang gawin para makasama niya na ng tahimik ang nanay nito mula sa puder ng malupit niyang stepfather. Ay ako naman pong umuwi. Pagbamatigas ni Barbie dahil sa gusto itong ihatid ni Manuel ngayon sa pag-uwi niya. Huwag na matigas ang ulo, nandito si Jack. Pagkarinig ni Barbie ng pangalang binanggit ni Manuel, kinabahan ito bigla, lalo na makita ang baril na biglang isinilid ni Manuel sa pantalon nito sa likod. Bakit may baril? Nanginginig na tanong ni Barbie na nagtatanong na tinignan si Manuel. Alam mo, wag mo na akong ihatid, baka makapatay ka pa. Maiwan ka na lang dito. Iritang sambit ni Barbie na lalabas sa sana ng bahay na maramdaman nito na sinusundan siya ni Manuel. Sasama na kita, huwag na matigas ang ulo. Ulit na sabi ni Manuel na ikinapikit ng mga mata ni Barbie. Alam mo, hindi na lang ako uuwi. Nakakainis ka naman kasi eh. Bulyaw ni Barbie na napipiko na ngayon hanggang sa nilapitan nito ni Manuel at saka hinawakan na magkabilang braso nito.
Pasensya na kung ang kulit ko ha. Hindi mo kilala si Jack. Pinakulong ko na nga yun pero nandito pa rin bumabalik sa lugar namin. May pinatay na yun dahil sa pagiging sakim niya na maangkin ng lupain para sa pansarili niyang interes. Ayoko lang na mapahama ka. Baka bukas wala nang may magluluto ng masarap na pagkain ko. Ayoko mangyari yun ha. Pag-amin ni Manuel na tila parang nilagyan ng bulat ang tiyan ni Barbie sa narinig ng umingiti ngayon. Akala ko ba ayaw akong magtrabaho sa'yo? Kasi sa nakikita mo noon na wala akong alam sa gawaing bahay. Naalala ko yun. Pasalamat kay Manang kasi pinaglaban niya ako sa'yo. Tapos ngayon, natutuwa ka na ba na naging katulong ako? Pagbibiro ni Barbie na pinitik lang ni Manuel ang ilong nito na ikinapikit niya. Hindi man maamin ni Manuel, pero masaya ito na pinagsisilbihan siya ni Barbie. Nag-alala na si Barbie dahil sa hindi makontak ang nanay niya na sana nasa maayos na kalagayan ngayon. Barbie, hindi naman sa nanghihimasok ako. Nakita kong hinatid ka ni Manuel na iyon kagabi dito. Ikaw ha, binabalaan kita. Mahigpit na bili ni Berta na ngayon tulalang tinignan ni Barbie. Matanda na yon. Sayang ang ganda mo kapag doon ka mapunta sa lalaking yun. Paalala pa ni Berta na ayaw maging karelasyon ang pamangkin si Manuel dahil sa malaking agwat ng edad ng mga ito. Siyang naman, amo ko po si Boss Manuel. Hinatid lang nun ako kagabi kasi gabi na ako umuwi. Iniisip lang nun ang kaligtasan ko kasi katulong niya ako. Pagtatama pa ni Barbie na inirapan ng tiyahin ito. Ang aga mo namang umuwi, tanghali pa lang ah. Nag-aalalang tanong ni Barbie na nagulat kung bakit umuwi ngayon tanghali ang amo nito. Wala, maaga ako natapos ang gawain tsaka kaya naman nila yun kapag iiwan ko. Nagluto ka ba ng ulam? Tanong ni Manuel na nagugutom na ngayon. Ah, oo, tama-tama, dating mo, hatiran pa sana kita. Bigay alam ni Barbie na tinawanan ni Manuel at saka inayos si Barbie ang lamesa para sa tanghalian ng amo nito. Nalaban ko na pala yung mga damit mo. Paalala ni Barbie, lalong nakahapon lang ito naglaba tapos ngayon naglaba ulit dahil sa daming damit ni Manuel na isinuot. Hindi ka kakain? Sabayan mo na ako. Pagkaya ni Manuel na nasanay na si Barbie. Dati hindi ganito ang amo, lalo na masungit ito noon. Pero ngayon, nakikita ni Barbie na bumabait ang amo na nung unang ikinagulat ni Barbie na ngayon ay nakasanayan na niya. Mamaya na ako. Sagot ni Barbie hanggang sa makarinig sila ng tawag mula sa labas na pinuntahan ni Barbie ngayon na nanlaki ang mga mata dahil sa nakita niya si Jack na nakangiti ngayon habang nakatuksido at may kulay pink na necktie habang nakamaong na pantalon. Jack, mag-usap nga tayo. Bakit hindi ko na makontak si nanay? Tanong agad ni Barbie na labis ang pag-alala sa nanay niya na iniwasan ng tingin ni Jack na ngayon ang lapad ang ngisi habang may tinitignan at nang nilingon ni Barbie si Manuel na nasa bukana ng pintuan ngayon. Anong ginagawa mo dito? Inis na tanong ni Manuel, ngunit ngumiti lang si Jack na pinapakita nito ang pagkakapal ng mukha niya. Relax, parang hindi ka na nasanay sa itsura ko. Hinahanap kasi kita sa mga tauhan mo at sabi umuwi ka daw. Ang aga mo namang umuwi, dahil ba sa maganda itong katulong mo? Sabay makahulugan tinignan ni Jack si Barbie na nalilisik ang mga mata ngayon dahil sa alam nito kung anong ibig sabihin ni Jack at hindi kinatuwa ni Manuel na agad nilapitan si Jack ngayon. Boss, huwag mo na siyang patulan. Pagpigil ni Barbie kay Manuel na ngayon kinuwelyuhan na si Jack na nakangisi pa rin parang baliw. Ito naman, galit na agad Manuel. Pinagpapantasyan mo si Barbie, no? Aminin mo na kasi na may nararamdaman ka sa katulong mo. Nahiya ka pa. Barbie, gusto ka nitong amo mo. Parang bata na pagsumbong ni Jack kay Barbie na napapapikit ng mga mata hanggang sa hindi na natansya ni Manuel si Jack na sinuntok nito at gumanti rin si Jack kaya pumagitna na si Barbie na labis ang kaba na nararamdaman ngayon. Lumayas ka rito, babasagin ko yung mukha mo, alis! Nalilisik ang mga matang duro ni Manuel kay Jack na tumayo na ngayon mula sa pagbagsak sa lupa habang nakangisi. Tandaan mo Manuel, darating ang araw na ibebenta mo na rin tong lupain mo sa akin. Luluhod ka sa akin, nasisigurado ko yan. Pagbabanta ni Jack na ngayon, madilim na tinignan si Barbie na nakahawak sa braso ni Manuel na hinihingal ngayon bago umalis si Jack. Aray!
Daing ni Manuel habang dahan-dahang nilalapatan ni Barbie ng yelo na binalot niya sa tela ang pasa na nasa gilid ng labi ni Manuel, dulot ng pagsuntok ni Jack kanina. Baliw yun! Sana hindi mo nalang pinatulan! Naiiritang sad ni Barbie na nabubwisit ito kay Jack na gusto niya ring suntukin niyon kapag nagkataon siya. May, sinasabi siya sa'yo kanina. Ano yun? Biglang pag-ungkat ni Manuel na ikinalaki ng mga mata ni Barbie ngayon ng kabado. Wala, inahanap ka lang nun sa akin. Dahilan ni Barbie na ayaw niyang sabihin kung ano man ang napag-usapan nila ni Jack na hindi naman sinagot ni Jack ang pangangamusta nito sa nanay niya. Huwag mo na lang isipin ang sinabi ni Jack. Alam ko naman na wala kang gusto sa akin, di ba? Hindi napigilang na itanong ni Barbie na ikinababa ng tingin ni Manuel ngayon na para bang iniiwasan niyang sagutin ang ganitong tanong. Boss? Nahihirapang pagtawag ni Barbie sa amo nito nang bigla na lang kunin ng kamay nito na ngayon ay hawak na ni Manuel. Nakaramdam ng boltaheng kuryente na dumadali sa katawan niya si Barbie habang magkahawak kamay sila ng amo at masinsinan siyang tinitignan sa mga mata nito. Hindi naman bawal, hindi ba? Tanong pa ni Manuel na ikinakunot ang noon ni Barbie. Boss, hindi kita maintindihan. Ano bang ibig mo sabihin? Nanining kita mga matang tanong ni Barbie hanggang sa bigla na lang inilapit ni Manuel ang labi nito sa labi ni Barbie na napapikit ang mga mata dahil naglapat ang labi nilang dalawa. Nang napalayo si Manuel, makikita ang pagkalaki ng mga mata ni Barbie sa gulat at ang pumumula ng magkabilang pisngi nito. Pasensya na, nadala lang ako. Nahihiyang paumanhin ni Manuel na napaiwas ang tingin ngayon. Unang halik niyo po ba? Biglang naitanong ni Barbie na ikinakunot ang noon ni Manuel ngayon. Paano mo nalaman? Inosenteng tanong ni Manuel na tinawanan ni Barbie na napayuko pa sa pagtawa nito. Sa edad niyo pong iyan, wala po kayong natitipuhan na babae? Parang ang labo naman po kasi sa ganyang edad niyo unang beses niyong makaranas sumalik sa babae. Hindi po ba nakakatawa? Tumatawang tanong ni Barbie na nahihiya na siyang tignan ni Manuel ngayon. Dito na kasi ako lumaki. At saka iilan lang ang babae dito at ilan ang yung mga asawa nila mula sa malayo na dito nila dinala para dito na tumira para bumuo ng pamilya. May tatitipuhan naman akong babae. Kaso hindi ko alam kung bakit sa dami ng pwede kong magustuhan. Bakit siya pa? Pagkuwento ni Manuel tungkol sa nagugustuhan niya noon. Hindi kami pwede eh. Asawa siya ng kuya ko. Pagklaro ni Manuel habang tinitignan si Barbie na nakikinig ngayon sa love story ng amo nito. Bago siya naging asawa ng kuya ko, minahal ko muna siya. Matalik ko siyang kaibigan. Magsasaka namin yung tatay niya. Dahil classmate kami, nasa bahay siya minsan para sabay na kaming gumawa ng assignment namin. Hindi ko alam ng mga sandaling yun. Akala ko umuwi na siya. Dumaan pala siya sa kwarto ng kuya ko at may nangyari sa kanila. Paano ko nalaman? Nakangiting tanong pa ni Manuel kahit ramdam ni Barbie ang kirot sa mga mata nito na nasasaktan nito habang ikinukwento ang bagay na yon. Kinanap ko ang kuya ko kasi may papaturo sana ako. Yung pinto ng kwarto nakaawang. Tapos may halinging ako naririnig. Nang sinilip ko, nakita ko sila. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Doon nagsimula na, takot na ako magmahal. Siya lang yung minahal ko. Nang nabuntis siya, kinailangan pa na panindigan siya ng kuya ko. Ngayon, may pamilya na sila. Masayang pahayag ni Manuel na masaya na ito sa kung anumang buhay mayroon ang dating babaeng minahal nito. Hindi ko akalain na may ganyan ka palang kwento, boss. Sabi ko na nga ba may nananakit ang puso mo. Alam ko lalo na nang unang pagkita natin napakasungit mo na. Pag-ungkat ni Barbie sa pagiging masungit ang amo nito noon. Hindi ko naman sinasadya. Akala ko kasi kapag sasabihin ko na ayoko ng katulong, hindi mo na kailangang mamilit. Alam naman natin na si Manang yung gusto na pasukin kita dito. Paalala ni Manuel na tinanguan ni Barbie. Namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawa tapos itinaas ni Barbie ang hawak nitong tela na tumutulo dahil sa mabilis matunaw ang yelo na tinawanan nilang dalawa. Hanggang sa parang nangungusap ang mga mata nilang dalawa. Boss? Pagtawag ni Barbie nang bigla na lang hawakan ni Manuel ang magkabilang pisngi nito at saka siniil ni Manuel ng halik ang katulong na gumaganti na ngayon.
Umupo na rin sa kandungan ni Manuel si Barbie habang mapusok na hinahalikan ng labi ng amo na ipinasok ng isang kamay sa loob ng sando na suot ni Barbie ngayon na napaungol dahil sa hawak ni Manuel ang melon nito. Hanggang sa humiga ng kama si Barbie at saka tinanggal ni Manuel ang damit na suot nito at ipinasok ang kahabaan sa loob ni Barbie na napahiyaw sa sakit. Sa puntong ito, nagulat si Manuel dahil sa nalaman niya na ito pala ang unang karanasan ni Barbie. May narinig kasing kwento si Manuel na kaya pinapauwi si Barbie dito dahil sa maraming pamilya ito na sinira sa Manila. Ang kwento na narinig na yun ni Manuel ay dapat hindi niya paniwalaan dahil alam niya ang buong katotohanan ngayon. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Manuel na makita nito si Barbie mula sa banyo na kaliligo lang. Oo naman, okay lang ako. Maghahanda pala ako ng hapunan mo. Pagbanggit ni Barbie nang bigla itong pigilan ni Manuel. Umuwi ka na sa inyo. Alam ko na pagod ka. Ako nang bahala sa sarili ko. Nakangiting tugon ni Manuel na ayaw nitong gambalain si Barbie na nagmamatigas. Hanggang sa huli umuwi na lang si Barbie sa bahay nila. Barbie, may nagkwento sa akin. Hindi naman daw katulong ang trabaho mo doon kay Manuel. Totoo ba na maagang umuwi sa Manuel para masolo ka? Pahayag ni Berta na wala sa sarili ngayon. Napapidlak si Barbie sa narinig nitong sabi ng tiyahin niya na hindi niya alam kung sino nagsabi. Barbie naman, sakit ka sa ulo. Totoo nga. Naiinis sa tanong ni Berta dahil sa hindi sumasagot si Barbie ngayon. Chang, hindi totoo yan. Trabaho pong pinunta ko doon. Oo, maagang umuwi si Boss Manuel kasi maaga siya natatapos sa trabaho niya. Hindi naman po ibig sabihin na kaya siya maagang umuwi kasi may... Hindi na natapos si Barbie ang sinasabi nito nang dumapong isang palad ng tiyahin niya sa pisngi niya na ikinatabingi ng pisngi ni Barbie. Malandi ka pala eh. Una palang sinasaway na kita sa pananamit mo. Hindi lang yan ang narinig ko. Inaakit mo raw ang amo mo. Hinahatiran mo siya ng pagkain tapos ang sweet niyo pang dalawa. Ako sa ni Berta habang umiiyak na si Barbie ngayon sa pamamanhid ang pisngi nito na sinampal ang tiyahin niya. Nakakahiya ka. Lumayas ka na nga. Sakit ka sa ulo. Pagtataboy ni Berta na ngayon, tinutulak si Barbie na pilit siyang hinahawakan sa kamay na inilalayo niyang kamay na mahawakan ng pamangkin. Hanggang sa nagsarang pinto ng bahay na para bang pinapaalis sa si Barbie ng tiyahin at ayaw na siya nitong makita pa. Barbie, ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Manuel na nagulat dahil pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya nakakaawang mukha ni Barbie na umiiyak ngayon. Pinalayas ako ni Chang. Humihikbing pagsumbong ni Barbie na ngayon niyayakap ni Manuel na naawa sa sinapit ng babae. Kakusapin ko tiyahin mo bukas para may paliwanag ko ang lahat. Pagsambit ni Manuel na tinignan ni Barbie na nakakaawa pa rin ang mukha ngayon habang nakaupo na sa sofa. Huwag na. Saradong isipan ni Chang. Hayaan ko muna siya magpalamig. Masakit lang kasi. Pinalayas niya ako at sinabihang malandi. Masakit yun kasi kadugo ko siya tapos gano'n na maririnig ko mula sa kanya. Hinagpis si Barbie na dinamdam ang binitawang salita ng tiyahin niya sa kanya. Kaya niyakap ito ni Manuel para tumahan na ngayon. Sa bahay na ni Manuel natulog si Barbie na hindi makatulog habang iniisip ang sinapit sa tiyahin nito na hindi niya makalimutan. Magandang umaga, nagluto na ako. Masayang bati ni Manuel na ngayon nakahanda ng pagkain sa lamesa. Nakabisa rin si Manuel para sa pag-alis ito papunta sa palayan. Naunahan mo pa ako. Akala ko akong unang gigising sa ating dalawa para maganda ng almusal. Nagtatampong sa di Barbie na napakamot sa ulo ngayon na tinawanan ni Manuel at saka na mga ito sabay na kumain. Pagkalis ni Manuel, ginawa na ni Barbie ang trabaho nito bilang katulong. Nalulungkot pa rin si Barbie dahil sa namimisan nito ang tiyahin niya. Biglang may kumakatok mula sa labas at ang silipin ni Barbie sa bintana. Si Jack ang nakita nito na sumisilip sa loob. Hindi na nilapitan ni Barbie dahil sa ayaw niya aksayin ang oras niya sa baliw na lalaking yun. Pumunta kami sa bayan kanina. Naisip ko bigla wala ka palang damit na dinala kaya binila na kita. Paliwanag ni Manuel habang inilahad ang isang malaking plastic at ang buksan ni Barbie. Nanlaki ang mga mata nito. Dahil maraming damit itong nakikita lalo na ng bestida. Salamat, parang ayaw mo na akong pauwin sa tiyahin ko sa dami nitong binili mo.
Biro pa ni Barbie na tinawanan ni Manuel na napakamot sa batok nito. Kung pwede. Hirit ni Manuel na mas lalong tinawanan ni Barbie. Huwag mo sabihin na gusto mo na akong ibahay. Hindi napigilang itanong ni Barbie na nginitian ni Manuel. Hindi ba pwede? Mahinang tanong ni Manuel na ngayon yakap na si Barbie nang umingiti. Ayan ka na naman. Hindi na natapos si Barbie ang sinasabi nito na manghalikan ni Manuel hanggang sa nabitawan ni Barbie ang plastic na hawak nito. Hinawakan na rin ni Barbie ang magkabilang pisngi ni Manuel at sa puntong ito, naulit na naman ulit ang nangyari sa kanila nang nakaraan na ginusto nila. Gusto kong umuwi bukas. Magpapaliwanag ako kay Chang. Pahayag ni Barbie habang nakahiga sa isang braso ni Manuel na ginawa niyang unan habang tanging kumot ang nagsisilbing tumatakip sa mga katawan nila. Sasamahan kita. Pagpresenta ni Manuel na tinignan ni Barbie. Huwag na, baka mas lalong iinit ang ulo ni Tiyang sayo. Ayoko na lumayo ang loob ni Chang sa akin. Siya na lang pamilya na meron ako dito. Ayoko na may tampuhan kaming dalawa sa isa't isa. Pag-amin ni Barbie, hanggang sa hinalikan ni Manuel ang buhok nito na suportado kung ano man ang balak nitong gawin. Barbie, hindi ka ba nandidiri sa akin? Biglang tanong ni Manuel kaya naniningkit ang mga matang nilingon nito ni Barbie. Patanda ako sa'yo ng 20 anyos. Alam ko na darating ang araw na makakahanap ka rin ng kaidaran mo. Gumingiting sambit ni Manuel na halatang nasasaktan ito at hindi natutuwa si Barbie sa sinabi nito. Dahil sa hindi naman talaga sigurado si Barbie kung hanggang saan sila ni Manuel, nasasarap lang magkasalo. Hindi ko alam kung bakit naiisip mo yan. Yung mga kaedaran ko, may mga asawa na. Ayoko namang maging kabit, no? At saka diba may kasabihan na age doesn't matter? Ano naman kung matanda ka sa akin? Huwag mo na lang isipin. Pagpapaintindi ni Barbie kay Manuel na tinignan lang siya nito hanggang sa naglapat naman ng mga labi ng mga ito para sa sunod na round. Tila walang kapuguran ng mga katawan nila, lalo na sa bahay na ni Manuel, nakatira si Barbie ngayon. Boss, anong meron? Bakit nag-aayos ka? Inaantok na usisa ni Barbie na makita na nag-aayos ang salas si Manuel, na ngayon lang nakita ni Barbie na abala ito sa pag-aayos. Uuwi kasi sila kuya, magbabakasyon daw sila dito. Paalam ni Manuel at saka na ito tinulungan ni Barbie sa pag-aayos ng bahay. Yung kuya mo? Kasama niyang asawa niya? Hindi mapigilan tanong ni Barbie na mahinang tinanguan ni Manuel. Hanggang sa dumating na nga ang kuya ni Manuel kasamang pamilya nito. Nakita ni Manuel ang dalawang pamangkin nito na humalik sa kanya. Manuel! Pagbati ng isang babae na nakipagbeso kay Manuel ngayon at saka tumango naman kay Manuel ang kuya nito na isa-isang binaba ang mga dala nilang bagahe. Oh, may kasama ka rito? Biglang tanong ng babae na tinuro si Barbie na nakatayo sa gilid ni Manuel ngayon na tinignan si Barbie. Lahat na kay Barbie na nakatingin dahil kapansin-pansin naman talaga ang kagandahan ni Barbie. Sino yan, Manuel? Biglang pagsabat ng Kuya Emma ni Manuel. Hindi nagsasalita si Manuel kaya si Barbie na naglakas loob na ipakilala ang sarili nito sa pamilya ng amo niya. Hello po, ako po si Barbie. Nobya po ako ni Manuel. Buong tapang napakilala ni Barbie na kinunutan ng noo ni Manuel na tinawanan niya lang. Totoo? Mabuti kung ganoon. May natitipuhan na si Manuel at may makasama na siya sa pagtanda niya. Masayang pahayag ni Ami ang asawa ni Eman at dating crush ni Manuel. Barbie, bakit mo sinabi na nobya kita? Hindi natutuwa na pahayag ni Manuel habang tinutulungan si Barbie sa paghahanda na makakain lang ngayon. Anong mali? Parang ang uwi mo naman. Relax ka nga. Kita mo ang saya ng kuya mo para sa atin at saka ni, tukoy ni Barbie kay Ami na inilingan ni Manuel ngayon. Bali talaga, kita mo naniwala na sila. Isusumbong nila ito kila mami at daddy. Kinakabang pahayag ni Manuel na tinignan ni Barbie. Boss, matanda ka na. Papagalitan ka ba nila kapag alam nila na may nobya ka na? Kaya ka siguro walang nobya kasi strikto mga magulang mo. Pahayag pa ni Barbie na natahimik dahil sa nakita nito na papunta sa kanila si Ami. Hi, saan yung baso? Iinom lang ako ng tubig. Pagganap ni Ami ng baso na si Manuel na nagbigay sa kanya.
Nakaaramdam ng kirot sa puso niya si Barbie na makita kung gaano ka-close na nag-uusap ang dalawa ngayon. Barbie? Pagtanong ni Ami sa pangalan ni Barbie na tumango habang naghihiwa ng carrots ngayon para sa chop suey na lulutuin nila ngayon. Oo, bakit? Kalmadong tanong ni Barbie na ikinatawa ni Ami. Nagulat lang kami na may nobya na pala si Manuel. Mahal mo talaga si Manuel o baka pera lang ang habol mo? Intrigan tanong ni Ami kaya hindi napigilan ni Barbie ang pagtaas ng isang kilay nito na hindi natutuwa. Pera ang habol ko? Ang sakit naman nun. Mali ka nang iniisip. Pagklaro ni Barbie na ngilitian ni Ami. Madami ng babae naghahangad kay Manuel at isa lang ang gusto nila. Ang yaman na meron si Manuel. Ayoko nang sa huli na masaktan si Manuel kapag niloko siya. Nag-aalala lang ako sa kanya, lalo na para ko ng nakababatang kapatindo kung ituring si Manuel. Mahabang sinabi ni Ami na tinignan ni Barbie. Nang dumating si Manuel ay sakari ng pag-alis ni Ami. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Manuel dahil sa nagdadabog ngayon sa ginagawa niya si Barbie. Pagsabihan mo yung ex-crush mo na hindi perang habol ko sa'yo ha. Ang lakas na loob sabihan ako ng ganun. Pag-alboruto ni Barbie hanggang sa hinawakan ni Manuel ang isang kamay nito na pinisil para kumalma siya ngayon. Teka, dito na nakatira si Barbie? Hindi makapaniwalang tanong ni Ami na malaman na sa iisang kwarto matutulog sila Barbie at Manuel ngayon. Oo, magnobyo naman kami ni boss ni Manuel. Anong mali doon? Nagsasama na kaming dalawa. Bakit ganyan ka makareact? Naniningkit ang mga matang tanong ni Barbie na nagpailing kay Ami ngayon na nabigla lang. Barbie. Pagsaway ni Manuel kay Barbie na nakipagsukatan ng tingin kay Ami ngayon, naniyakap ng asawa nito at saka hinila na papunta sa kwarto nila. Gusto ko siguro nun kasi big deal sa kanyang tungkol sa atin na para bang nasasaktan siya. Iritang pahayag ni Barbie na hindi lang nito napigilang sumabog na niyakap ni Manuel upang kumalma lang ngayon dahil sa tensyon na nararamdaman nito. Mahimbing ang tulog ni Barbie at Manuel na magkayakap nang biglang nagising ang mga ito at si Manuel nang bumangon para puntahan ang kumakatok sa pintuan ng kwarto nila. Sino yon? Humihikap na tanong ni Barbie kay Manuel na kababalik lang ngayon. Si Ami, hinahanap ko nasa ng kawali, magluluto kasi siya. Pagkarinig ni Barbie, agad itong umirap dahil yun lang ang kailangan pang istorbohin ni Ami ang tulog nilang dalawa ni Manuel. Nakabusangot ka na naman dyan. Ngumingiting sa ni Manuel at saka nito kinurot ang pisngi ni Barbie na nilingon siya. Mahal ka pa siguro nun. Biglang paalala ni Barbie at napachik lang si Manuel sa narinig. Kung ano naman ang naiisip mo dyan, bago pa lang kasi sila Ami dito at saka hindi niya alam kung nasa nakalagay ang mga gamit natin dito. Pagpapaintindi ni Manuel na hindi ikinatuwa ni Barbie na nakabusangot pa rin hanggang sa hawakan ni Manuel ang pisngi ni Barbie at nagtama ang mga mata nilang dalawa. Ayaw lang ni Manuel na masama ang loob ni Barbie ngayon, kaya nilalambing niya ito. Barbie, yung sinasabi mo na magjowa tayo. Paano kaya kung totohanin natin? Dugtong ni Barbie sa naisabihin ni Manuel na matamis ngumiti. Boss, wala namang masama diba? Pareho naman tayong single. Paliwanag ni Barbie at ngayon napaisip si Barbie kung bahagi pa rin ba ito ng pagpapanggap niya ang sinabi niya kay Manuel o talagang tunay niya na itong nararamdaman na gusto niyang totohanin na nila ni Manuel ang relasyong ito. Barbie, mahal na yata kita. Pag-amin ni Manuel at sa tuwa, niyakap ito ni Barbie na labis ang saya hanggang sa naglapat ang labi nilang dalawa at ginawa ang bagay na nakasanayan na nilang gawin. Kanin. Pagsalita ni Barbie at saka na nito nilagyan ng kanin ng plato ni Manuel na nakangiti sa kanya ngayon. Ang sweet ang dalawa, kaya masaya si Eman ngayon na nasa harapan ng dalawa na pinagmamasdan na may nagmamahal na sa kapatid nitong si Manuel. Habang si Ami hindi pa rin naniniwala na bukal sa loob ni Barbie ang pagmamahal nito, para kay Manuel na sa isip ni Ami ay iba ang pakay ni Barbie. Manang Maria? Biglang tanong ni Barbie na makita nito si Manang Maria sa bahay ngayon at kausap ni Ami na kanyang nilapitan. Barbie, iha. Kumusta ka na rito? Nag-uusap lang kami ni Ma'am Ami. Matagal na kasi ang mga ito na hindi umuuwi dito. Paliwanag ni Manang Maria na masaya na makita mga amo nito. Hindi nilingon ni Barbie si Ami na nakangiti ngayong makita ulit si Manang Maria.
Katulong tapos naging nobya si Manuel? Biglang salita ni Ami na mag-cruise ang dalawang braso ngayon na takantinig na ni Barbie. Oo. Ikaw Barbie ha, hindi ba sinabi na kayo na pala ni Sir Manuel? Masaya ko na malaman na kayo na ngayon. Natutuwang pahayag ni Manang Maria na hinawakan ng kamay ni Barbie ngayon at tipid ngumiti. Hindi pa mapatol si Manuel sa kung sino lang. Inisasalita ni Ami na nakataas ang isang kilay ngayon. Tila naging kontrabida na ngayon si Ami sa relasyon nila Barbie at Manuel. Huwag mo na siyang pansinin. Pagpapatahan ni Manuel kay Barbie na ang init ng ulo ngayon at galit kay Ami. Nasa palayan na naman si Barbie ngayon na hinatira ng makakain na nobyo nito na kumakain na. Kainis kasi. Anong gusto niya palabasin na katulong lang ako at hindi mo ako magugustuhan? Masakit yun sa akin ha. Hindi ako mukhang pera. Matapang na wika ni Barbie na naghihimutok ngayon at nag-alala ng tinig na ni Manuel. Uuwi na muna ako kay auntie. Ayoko tumagal sa bahay mo, baka masabunutan ko yun. Pagbabanta ni Barbie hanggang sa nilapitan nito ni Manuel at saka siya niyakap para gumaan ang loob nito ngayon. Napapikit si Barbie dahil sa kakaibang dala ng pagyakap ni Manuel sa kanya na kinakalma ang galit itong puso. Mabait si Ami, hindi niya lang naiintindihan ang pagmamahalan natin. Alam ko masaya ako kasi totoon tayo na. Mahal na mahal kita Barbie. Sana isipin mo na lang tong pagmamahalan nating dalawa. Huwag kang maniwala kung ano man nasasabihin ni Ami. Di naman tayo nagpapanggap dahil totoo itong nararamdaman natin sa isa't isa. Lalo na tayo na. Kung malungkot ka, malungkot din ako. Madamdaming pahayag ni Manuel na ngayon hinahawakan ng magkabilang pisngi ni Barbie na hindi nakaimik ngayon. Kakausapin ko na rin si Ami kasi ayoko na dinadala mo yung galit at inis mo. Mahal kita Barbie. Kung ano man ang mayroon kami ni Ami noon, wala na yun kasi hindi naging kami. Tsaka matanda naman ako. Ayoko nga na pinapangunahan ang desisyon ko. Lalo na sa pagmamahal ko sa'yo. Itong unang beses na tumibok ang puso ko at sa'yo lang. Para na maiiyak na pag-amin ni Manuel hanggang sa niyakap ito ni Barbie na masaya sa kung anong pagmamahalan meron silang dalawa ngayon. Barbie, kumusta? Nakangising tanong ni Jack na humarang kay Barbie ngayon na pauwi na sana matapos pagdala ng makakain na nobyo nito. Napalunok si Barbie at saka ito napaiwas ang tingin, lalo na nabubwisit itong makita ang pagmumukha ni Jack. Mukhang nagkamabutihan na kay ni Manuel ah. Yan, ganyan ang gusto ko sa'yo, sumusunod ka sa usapan. Kunti na lang, yung pinagkasunduan natin. Paalala pa ni Jack at nanilisik ang mga matang tinignan ni Barbie ngayon. Jack, mali ang mga desisyon mo sa buhay. Bakit pa kasi gusto mong bilhin ng lupain ni Manuel? Sa iba na lang. Mahal ni Manuel ang lupain na ito na minanan niya sa mga magulang niya at maraming tao na bibigyan ng trabaho dito sa sakahan. Pagbanggit ni Barbie para matauhan si Jack sa mga gusto nitong mangyari. Barbie, hindi ko gusto yung tabas ng dila mo ha. Hindi ba ako alam tungkol sa iyo ng hipokrito na yun? O baka naman nahuhulog ka na sa kanya? Barbie, ang plano, paibigin mo siya, hindi yung ikaw ang paikutin niya sa palad niya. Pagpapaintindi ni Jack kay Barbie na napapikit ngayon dahil sa totoong mahal na ni Barbie si Manuel at hindi iyon parte ng pagpapanggap niya. Pumayag ka diba? Ikaw na rin nagsabi na ayaw mo kasi ang sungit ang gurang na yun. Sinabi mo pa nga na palambutin ang puso niya para sa'yo bigyan lang kita ng 1 buwan mahuhulog na loob ni Manuel sa'yo. Paalala ni Jack sa mga pinangako ni Barbie noon. Niloloko mo lang ako? Tanong ng boses sa pamilyar sa pandinig ni Barbie na nanigas ngayon at paglingon niya parang nakakita ng multo si Barbie dahil nasa likod dito si Manuel nakatayo. Iniisip ni Barbie kung kanina pa ba nakikinig si Manuel sa kanila ni Jack. Boss? Nauutal na pagtawag ni Barbie kay Manuel na madilim na ang tingin sa kanya ngayon. Hindi akalain ni Barbie na sinundan siya ni Manuel sa balak sanang umuwi upang kamustahin ang kalagayan ni Barbie kasama si Ami sa bahay. Ngunit ito ang maririnig ni Manuel na labis ikinadurog ng puso nito na ang babaeng minahal niya. Pinapaibig lang pala siya nito at nakipagkasundo pa sa lalaking kinaiinisan niya. Boss, maling iniisip mo. Malambing na sa di Barbie na lumalapit kay Manuel ngayon na biglang tumalikod at saka binilisan ng pagakbang. Manuela, sandali! Huwag kang makinig kay Jack! Pakinggan mo muna ako! Naiiyak na pagsusumamo ni Barbie kay Manuel na hindi lumilingon hanggang sa napaluhod na lang sa damuhan si Barbie at napahagulgol
dahil sa nasaktan nito si Manuel na totoong mahal niya na. Anong ginagawa mo rito? Inis sa tanong ni Berta na napalitan ng awa ang naramdaman niya ngayon matapos makitang pamangkin na parang basang sisiw na humahagulgol ngayon. Bakit mo ginawa yun, Barbie? Yung ba dahilan kaya ka umuwi dito? Tanong ni Berta na ngayon nabigla sa mga inilantad ang pamangkin nito na pinapasok niya sa bahay niya. Dati nang taga rito si Jack. Hindi ko nga alam kung bakit pinatulan niyo ng nanay mo. Mali pa rin ang ginawa mo. Mabait si Manuel. Sa ginawa mo kapag malaman ng mga tauhan niya, aatakihin ka ng mga yon dahil sa pagmamahal nila kay Manuel. Pagbanggit ni Berta na naaawa na ngayon sa pamangkin nito na umiiyak pa rin. Hanggang sa bahay na ng tiyahin niya natulog si Barbie at iniisip kung paano kausapin si Manuel na ayaw na siya makita. Anong ginagawa niyan dito? Inis sa tanong ng isang babaeng magsasaka na nagtatrabaho sa palayan ni Manuel. Nagbabaka sakali si Barbie na makita si Manuel ngayon sa palayan na hindi niya nakita dahil hindi lumabas ang kwarto ngayon si Manuel. Iha, ano ba nangyari sa inyo ni Sir Manuel? Hindi niya naman sinasabi. Ang sabi niya lang, huwag ka raw papasukin sa bahay. Naku, unang beses ko nakita na ganun magalit yun na parang halimaw man nagwawala sa kwarto niya. Pagkwento ni Manang Maria na nagpakirot sa puso ni Barbie na nakokonsensya. Nalaman ni Barbie na umalis sa sila Ami kaya ngayon naglakas loob itong pumunta sa bahay ni Manuel. Hanggang sa bumalik na sa loob ng bahay si Manang Maria na hindi pinapasok si Barbie kagaya ng utos ni Manuel. Kahit gano'n nag-isip ng paraan si Barbie na sa likod ng bahay dumaan sa gate na hindi pa nakakandado. Sa likod ng bahay sa kusina na rin dumaan si Barbie hanggang sa umakyat ito sa kwarto ni Manuel na hindi nakalak. Bumungad kay Barbie ang nakatagilid na posisyon ni Manuel sa paghiga na nakatalikod ngayon. Mahal, I'm sorry. Humihikbing paghingi ng patawad ni Barbie na nakahiga na ngayon habang yakap ang baywang ni Manuel na napabangon. Anong ginagawa mo rito? Singal ni Manuel dahilan ng pagupo ni Barbie sa kama ngayon at pinapahira ng luha sa pisngi. Pakinggan mo ko. Pakiusap ni Barbie na tinignan ni Manuel. Pakinggan. Tama lang narinig ko. Ang sakit nun, Barbie. Akala ko seryoso ko sa akin. Yung pala may pakay ka sa akin. Gusto mong pakinggan kita? Sige, sabihin mo kung paano ka nakipagsabwatan sa Jack na yon. Inis sa sigaw ni Jack na napapitlag kay Barbie ngayon. Nagawa ko lang yun dahil pinagbantaan niya ako. Stepfather ko si Jack. Nasa kanyang nanay ko na sinasaktan niya. Ayaw niya ipakita sa akin ang nanay ko. Kung susunod ako sa gusto niyang mangyari, makikita ko na raw ang nanay ko. Manuel, hindi ko alam kung buhay o patay na ba nanay ko ngayon. Hindi ko siya makontak. Paghinagpis si Barbie na namiss na nito ang nanay niya na gusto niya na makita. Kaya lang naman pumayag si Barbie dahil buhay ng nanay nito nakasalalay na gagawin niyan lahat upang makasama ng buo ang nanay nito. Ulang beses na nakita ko nanay ko. Ang dami niyang pasa. Binugbog siya ng demonyo Jack na yon. Di ako pumayag. Gusto niya na kunin ko loob mo kapag mahulog ka sa akin. Kumbinsihin daw kitang pumirma sa papeles na magpapatunay na ibebenta mo na lupain mo. Oo, ang bobo ko na pumayag ako sa kasunduan na yun. Alam mo kung ano yung dumurog sa puso ko at sa pagkatao ko. Ang nakikita ka may pag-alala sa mga taong nandito. Alam ko na mahalaga sa yung lupang ito. Patawarin mo ko. Wala akong alam. Nung nagtrabaho na ako sa'yo doon, ko din nakilala. Mabait ka at nagbago pananaw ko sa'yo. Doon nasabi ko na hindi ka dapat niloloko. Nakakaawang paglahad ni Barbie ng saloobin nito. Maniwala ka. Minahal kita. Hindi ko ibibigay yung sarili ko sa'yo kung hindi kita minahal. Mautak ito. Hindi ko gagawin ang bagay na alam kong pagpapanggap lang. Natutuhan kitang mahalin. Mahal, alam ko na nasaktan kita at hindi sapat ang paghingi ko ng kapatawaran sa'yo. Naunawaan ko kung masama ang loob mo sa akin. Minahal kita. Nanining kita mga matang pagtapat ni Barbie na walang emosyong tinitignan ni Manuel ngayon. Hanggang sa tumayo na si Barbie at saka na ito umalis na masakit pa rin ang loob niya. Kahit nasabi na niya kay Manuel ang lahat, alam ni Barbie na may kulang. Iyon ang iba ng pagtingin ng lalaki sa kanya sa panluloko nito. Babalik din naman po ako, Chang. Sa pagbalik ko, iuwi ko na si nanay dito.
Nangangakong sa ni Barbie na nakaayos na ngayon sa pagbalik niya sa Manila. Aalis si Barbie na malungkot dahil sa alam niyang maiiwan ang puso niya dito para kay Manuel. Ihintayin ko kayo ni ate. Mag-ingat ka, Barbie. Patawad din ko naging mahigpit ako sa iyo dati. Pinoprotektahan lang kita. Maingat na paliwanag ni Barbie na tinanguan ni Barbie na nauunawaan ang pagprotekta ng tiyahin nito sa kanya. Nay! Nay! Pagtawag ni Barbie sa labas ng gate ng bahay ng nanay nito kasama si Jack. Hoy, Barbie, saan ka galing? Biglang tanong ng kapitbahay nila na lumapit kay Barbie ngayon. Nagbakasyon. Sagot naman ni Barbie na tinawanan ni Ligaya ang pangalan ng kapitbahay nila. Sabi dito, sumama ka raw sa matandang bayaman. Mukhang umasenso na nga ang buhay mo. Paiba ko. Hinahanap mo nanay mo? Biglang lumungkot ang mukha ni Ligaya na kunot noon tinignan ni Barbie na nanlamig ang buong katawan ngayon na parang binuhusan ng isang baldeng tubig na maraming yelo. Hanapin niyo si Jack. Hindi pwedeng lumayo yun. Utang na loob. Pinatay niya nanay ko. Pagwawala ni Barbie sa presinto ngayon na pinigilan na ng 2 pulis sa pagkabilang praso nito. Hindi akalain ni Barbie mga narinig sa sinapit ang nanay nito na nung umalis daw siya, hindi ng araw na namatay ang nanay niya. May narinig din itong sa malayong kagubatan daw inilibing ni Jack at nang pinuntahan ni Barbie, napaluhod ito sa paghinagpis na makitang bangkay ng nanay niya na naagnas at bestidang suot ang nanay niya nang huli nitong makita. Mapapatay kita, Jack. Hayop ka! Lumalabas na ang alang-alahan ni Barbie sa kasisigaw ngayon na kinasusuklaman si Jack sa ginawa sa nanay niya. Hinahanap na rin ng mga pulis ngayon si Jack para panagutin sa ginawa sa nanay ni Barbie. Barbie, wala na tayong magagawa. Wala na ang ate. Alalahanin mo naman ang sarili mo. Buong araw ka na hindi kumakain. Naiinis si Berta sa pag-alala sa pamangkin nito na bumalik sa probinsya at hindi niya makausap na maayos. Pag-uwi ni Barbie, palagi na ito nakatulala at hindi makausap na maayos. Hindi na rin ito nagsasalita na labis ang sakit na nararamdaman sa pag-iwan ng nanay niya sa kanya. Karma ko na siguro to. Kapalit ang buhay ni nanay sa panlolokong ginawa ko kay Manuel. Tiyang, gusto kong sumunod na kay nanay. Pagod na ako. Matigas sa pagkasambit ni Barbie na agad niyakap ng tiyahay nito na humahagulgol. Ikaw na lang ang meron ako ngayon, Barbie. Nang pumayag ka sa gusto ni Jack, wala na ang nanay mo noon. Trinider ka ni Jack. Dapat na mabulok sa kulungan yon. Pagpapaintindi ni Berta na kinahugulgol naman ni Barbie na hindi pa rin ito pagod sa kaiiyak. Kung kailan gusto na ni Barbie tapusin ang buhay niya, saka naman nagkaroon ito ng rason para pahabain pa ang buhay niya. Tiyang, ayoko na makita ni Manuel. Paano na itong pagbubuntis ko? Wala sa sariling tanong ni Barbie na nag-aalala sa ipinagbubuntis nito ngayon. Aalagaan natin yan. Kasama mo ako para palakihin ng batang yan. Pagpapakalma ni Berta sa pamangkin nito na niyakap niya habang umiiyak pa rin si Barbie na iniisip kung ano nang gagawin sa batang dinadala nito. Barbie, nandito ka na naman. Sayang lang yung pagkain na dinadala mo kasi ang mga tauhan lang naman dito kumakain yan. Hindi naman ginagalaw ni Sir Manuel yung dinadala mo. Naaawang sabi ni Angela kay Barbie na nasa papag na naman ngayon kung kailan araw-araw itong ginagawa ni Barbie ang hatiran ng tanghalian si Manuel na hindi siya pinapansin. Ito ang naisip na paraan ni Barbie para bumawi sa lalaking mahal niya at magiging ama ng anak nito. Okay lang. Kung uwi siya, kainin niyo na lang ito baka mapanis pa. Paalala pa ni Barbie kay Angela na tumango at saka na bumalik sa trabaho nito sa pagbiladang tanghalian tapat na araw. Mahal. Pagtawag ni Barbie na makita nito na lumalapit sa kanya si Manuel na walang emosyon na mukha ngayon. Tubig. Sabay abot ni Barbie na isang bote ng tubig na tinanggap naman ni Manuel. Ito na huling araw na makita kitang hinahatiran ako ng pagkain dito. Matigas sa sambit ni Manuel na nagpalungkot sa mga mata ni Barbie ngayon. Barbie, tama na. Tanggapin mo na hindi na natin maayos sa relasyong ito. Bata ka pa. Marami ka pang makikilala dyan na magugustuhan mo. Kasi ako tanggap ko na habang buhay na ako dito sa ganitong buhay. Aanhin ko pang babae makakasama ko kung niloloko lang naman ako. Tigilan natin to.
Nakakaawang pakiusap ni Manuel na tipid na ngintian ni Barbie at saka na ito tumalikod. Ayaw ni Barbie na makita si Manuel na umiiyak hanggang sa bigla na lang napatigil si Barbie sa kinatatayuan nito at naramdaman na lang ni Barbie ang panlalabo ng mga mata nito at ang pag-ikot ng paligid niya. Narinig pa ni Barbie na tinawag siya ni Manuel bago nagdilim ang paningin niya. Kawawa naman, sir. Patawarin mo na. Naririnig ni Barbie na alam niyang boses ni Manang Maria at unti-unting minulat nito ang mga mata ngayon. Kung ganyanin mo lang naman ang pamangkin ko, pwes, lubayan mo na siya. Ako nang bahala sa pamangkin ko at sa pinagbubuntis niya. Wala kang kwentang lalaki, Manuel. Galita sabi ni Berta na ngayon ay tinitignan ni Barbie. Hanggang sa nakita ni Berta na nagising na ang kanyang pamangkin. Barbie, gising ka na. Uuwi na tayo. Masayang pahayag ni Berta na tinulungan bumangon si Barbie mula sa paghiga nito sa kama sa isang kwarto sa bahay ni Manuel. Barbie. Nakakaawang pagtawag ni Manuel kay Barbie na alam ng buntis ngayon si Barbie. Lubayan mo ng pamangkin ko! Inisasigaw ni Berta kay Manuel at saka na nito inalalayan si Barbie palabas ng bahay nito. Tiyang, bakit ang daming pagkain? Takang tanong ni Barbie na nagising itong ang dami ng pagkain na nakahanda sa lamesa nila. Pakulo yan ang gurang na Manuel na yon. Bilang pagbawi kasi nalaman na buntis ka na. Wika ni Berta na tinawanan ni Barbie na napahaplo sa tiyan ngayon na natutuwa dahil sa nag-e-effort si Manuel sa kanya ngayon. Kumakain na magtiyahin nang marinig nilang may nagigitara sa labas. Agad na napatayo ang mga ito at nang sinilip nila si Manuel na marunong maggitara ngayon. Ano na naman ba yan? Inis sa tanong ni Berta habang masaya ang puso ni Barbie ngayon kung paano haranahin ni Manuel. Kumusta ka na? Pangamusta ni Manuel kay Barbie na tahimik pa rin ngayon at nahihiya pa rin harapin si Manuel. Nasa sala mga ito nag-uusap. Barbie, patawarin mo ko sa nagawa ko sa'yo. Hindi ko alam na buntis ka. Paghingi ni Manuel ng paumanhin. Ako dapat na mag-sorry sa'yo. Bakit ikaw tong... Hindi natapos ni Barbie sinasabi nito na lumuhod si Manuel sa harapan nito na humahagulgol. Nang dahil sa akin, muntik na kayo mapahamak na anak natin. Barbie, wala ako ng mga oras na naghihinagpis ka sa pagkawala ng nanay mo. Pinairal ko ang galit ko sa'yo. Ramdam ko naman na totoong mahal mo ko. Nagmamatigas lang ako. Sana may pangalawang pagkakataon pa sa pag-ibigan natin to. Magsisimula tayo ulit. Pakiusap ni Manuel na hawak na magkabilang kamay ni Barbie na ang tahimik ngayon. Wala na luha na mailuluha pa si Barbie ngayon dahil masaya na ang puso niya. Pangako, aalagaan ko kayo ng anak natin. Gagawin ko lahat para sa ating dalawa. Pagsusumamo ni Manuel. Depende sa'yo kung sasama ka kay Manuel. Hanggat hindi lumalaki ang tiyan mo ngayon, dapat pakasalan ka niya. Mahigpit na paalala ni Berta. Ako na pong bahala sa kasal namin ni Barbie. Papakasalan ko po ito dahil mahal ko. Biglang pagsabat ni Manuel na tinignan ni Berta at sa kanya iniwanan ang dalawa. Masaya kaming makilala ka, Barbie. Natutuwang pahayag ng mami ni Manuel na dumalo sa kasal ng dalawa ngayon. Sa tuwa, bigla nilang niyakap ng ginang si Barbie na nanlaki ang mga mata. Masaya ako kasi may asawa ng anak ko. Aalagaan mo siya, ha? Mahal ko kayo. Emosyonal na pahayag ng ginang na nginitian ni Barbie hanggang sa biglang dumating si Manuel na iniwasan ng tingin ng mami nito. Ma, umiyak kayo? Ngumingiting tanong ni Manuel na nilapitan ng mami nito na itinatago ang mukha sa kanya at saka niyakap ni Manuel ang mami nito na masaya para buuin nitong pamilya. Mahal ka talaga ng mga magulang mo, lalo na ng mami mo. Nakikita ko kung gaano siya kasaya na ikinasal ka na. Masayang pahayag ni Barbie na niyakap ni Manuel sa kwarto nilang mag-asawa ngayon. Itong unang gabi nilang mag-asawa. Palagi ako nang inuutusan na mag-asawa na. Hindi ko naman nakalain na darating ka sa buhay ko eh. Mahal na mahal kita, Barbie. Malambing na tugon ni Manuel na inilapat ang dulo ng ilong sa ilong ni Barbie na napapikit. Hindi lang ang kasal nilang ikinatuwa ni Barbie. Mas lalong natuwa si Barbie nang mabalitaan na nakulong na si Jack. Gusto nitong makita na mabulok sa kulungan ang lalaki na pumatay sa kanyang ina.
Wala man lang may binana ang mga anak mo mula sa'yo, Barbie. Pagbibiro ni Berta matapos pagmasdan ng kambal na katabi ni Barbie ngayon na kamukha ni Manuel. Kambal na parehong lalaki ang isinilang ni Barbie ngayon. Ano yan, may pabulaklak? Bulilas si Berta na makita si Manuel na ang lapad ang ngiti ngayon habang may bitbit na buki na kanyang ibinigay kay Barbie na napangiti naman. Ang sweet naman. Pagsabati man ng Maria na natutuwa sa pagiging sweet ni Manuel kay Barbie na natutuwa ngayon. Kamusta ka na? Nag-aalalang tanong ni Manuel na nginitian lang ni Barbie at saka isa-isang pinagmamasdan ni Manuel ang kambal nila at isa-isang kinarga ni Manuel na naluluha. Sa punto na ito, inilabas si Barbie ang kamera ng cellphone niya upang kunan ng litrato ang unang beses na kinarga ni Manuel ang kambal nila. Ang kukit nila. Naaliw na saad ni Manuel habang pinagmamasdan ng kambal na mahimbing ang tulog ngayon. Ganyan ka rin siguro kakuyot nung maliit ka. Saad naman ni Barbie na nakangiting tinignan ni Manuel. Salamat, mahal. Akala ko hindi ko mararanasan ang pakiramdam na ganito na maging ama. Akala ko habang buhay na akong tatandang mag-isa. Salamat kasi dumating ka sa buhay ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa mundong madilim. Hindi lang pagiging ama ng anak natin ang ipinaranas mo sa akin. Maging pagiging mabuting asawa sa iyo, pinaranas mo rin sa akin. Sorry kung nasungitan kita noon. Paghingi ng paumanhin ni Manuel na maalala ang unang beses na nagkita sila ni Barbie na tumatawa ngayon. Naalala mo pa yon? Ang bait mo naman sa akin. Ang swerte ko na ikaw naging asawa ko. Hindi ko maiisip ang sarili ko kapag iba nakatuluyan ko. Napakaswerte ko, mahal. Hindi mo lang ako mahal. Ibinigay mo rin ang buhay mo sa akin. Emosyonal na pahayag ni Barbie na nilapitan ni Manuel at saka sila naghahalikan dalawa ng buong pagmamahalan. Ang istorya nila ay nagsimula man sa pagpapanggap ng isa. Kung tunay na sila talaga para sa isa't isa, uusbong ang pagmamahalan na nakalaan para lang sa kanilang dalawa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Malamig simoy ng hangin at presko ang